Upang lumalim sa Biblia, lalo na sa paksa ng Covenant of Grace, kailangan maunawaan na ito ay isang kasunduan ng Diyos na nagliligtas sa makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mula pa kay Adan hanggang sa katuparan nito kay Jesus, ipinakita ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan. Mahalaga ring pagnilayan ng mga pangunahing talata na nagpapakita kung paano unti-unting isinangkatuparan ng Diyos ang kanyang pangako sa pag-aaral ng kasaysayan ng tipan. May kita ang mga kasunduang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan mula sa Edenic Covenant hanggang sa New Covenant na natupad kay Jesus. Ang pag-unawang ito ay dapat isabuhay sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya, pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, at pamumuhay ayon sa Ebanghelyo. Bukod dito, mahalagang patuloy na pag-aralan ng Biblia, makinig sa tamang pagtuturo at manalangin para sa karunungan mula sa banal na Espiritu. Sa ganitong paraan, mas maunawaan at mararanasan ng Covenant of Grace na siyang pundasyon ng kaligtasan ayon sa plano ng Diyos. Sa ilalim ng Covenant of Grace, kailangan maniwala na walang ibang paraan upang magligtas maliban kay Jesucristo. Walang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo ay maligtas maliban kay Jesucristo. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, relihiyon o sariling pagsisikap, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at tanging sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ang maaaring magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayong manalig ng buo kay Kristo bilang tanging tagapagligtas dahil walang ibang daan patungo sa Ama maliban sa Kanya. Sa ilalim ng Covenant of Grace, dapat tayong maniwala na tayo ay ginawang ganap kay Kristo. Sinasabi rin sa Hebrews chapter 10 verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang handog ay kanyang pinasakdal magpakailanman. Ang pinapaging banal, ibig sabihin hindi tayo nagiging perpekto sa sarili nating pagsisikap, kundi dahil sa katwiran ng Diyos ni Kristo na ipinagkaloob sa atin ng pamamagitan ng pananampalataya. Sa sandaling tayo ay sumasampalataya kay Jesus, hindi na tayo tinitignan ng Diyos bilang makasalanan, kundi bilang mga banal at ganap dahil sa kanyang dugo. Bagamat patuloy tayong lumalago sa kabanalan, sa spiritual na aspeto, tayo ay tinuturing ng ganap sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya dapat tayo mamuhay ng may pagtitiwala sa Kanya, natatapos ng gawain at hindi sa sarili nating kakayahan. Dapat tayong maniwala na minana natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat ito ang pangako ng Diyos sa ilalim ng Covenant of Grace. Ito ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang sino mang may anak ay may buhay. Ang walang anak ng Diyos ay walang buhay. Pinapakita nito na ang buhay ay walang hanggan ay hindi isang gantimpala sa mabubuting gawa, kundi sa kaloob ng pamamagitan ni Jesucristo.